Biglang bumaba ang bilang ng Chinese military aircraft na lumiligid sa Taiwan. Walang announcement. Walang explanation. Basta, nawala. Napatunayan na sa tatlong digmaan, Pakistan, Venezuela at Iran, na ang pinakaipinagmamayabang na sandata ng China ay peke. And now, India at South Korea ay nagbibigay ng tunay na armas sa Pilipinas. Kung iniisip niyong ligtas tayo, abangan ninyo kung ano ang hindi sinasabi ng mainstream media. Ang Chinese HQ 9B Missile Defense System, ang sandata na sinasabing katumbas ng American Patriot, 3 beses na itong nabigo sa aktwal na labanan. 3 beses. Ang South Korea naman ay naghahatid ng mga warship sa Pilipinas at may bumulong sa industriya na ang mga submarine ay kasunod na. At ang India, hindi lang sila nagbebenta ng missile sa atin. Gusto nilang magtayo ng pabrika ng armas dito mismo sa Pilipinas. Habang ang China ay nagpapanggap na malakas, ano na ang ginagawa ng Pilipinas sa likod ng eksena? Stay tuned kasi siguradong magugulat kayo. Simulan natin sa pinakamalaking plot twist ng 2025 sa mundo ng military. Alam ninyo ang China, lagi silang nagmamalaki. Kami ay superpower. Kami ay may pinaka-advanced na teknolohiya. Huwag nyo kaming subukan. Ganyan ang kanilang estilo, di ba? Malakas ang boses, malakas ang salita. Pero paano naman ang gawa? Narito ang katotohanan. Nang biglang bumaba ang bilang ng Chinese aircraft na lumiligid sa Taiwan, ang buong mundo ay nagtanong, ano ang nangyari? Ang mga analyst ay nagbigay ng 3 posibleng dahilan: diplomatic recalibration, internal military adjustments, o strategic pause. O baka, at ito ang hindi nila gustong sabihin ng malakas, baka may problema sa hardware. Ang radar systems na ginawa ng China, na dapat ay nakakadetect ng stealth aircraft, ay nagpakita ng mga gaps laban sa advanced electronic jamming. Ang missile defense systems na ipinagmamalaki nila ay hindi ganoon ka-reliable pagdating sa aktwal na pakikipaglaban sa mga bansang may advanced electronic warfare capabilities. Noong Sabado ng umaga, nagtipo ng mga pinuno ng Iran sa isang compound sa Tehran, kasama na ang kanilang supreme leader na si Ali Khamenei. Alam nila na may paparating na atake. Take note, alam nila. At pakiramdam nila, ligtas sila. Bakit? Kasi naglagay sila ng Chinese-made HQ-9B Surface-to-Air Missile Defense System. Nagtiwala sila sa Chinese technology. Sa loob ng ilang minuto, yes, ilang minuto lang, binomba ng mga Israeli fighter jets ang compound gamit ang mahigit 30 missiles. Namatay ang mga opisyal, namatay si Khamenei, at ang Chinese Air Defense System na siyang dapat na nagprotekta sa kanila. Wala. Deadma. Parang hindi nandoon. Hindi ito unang pagkakataon. Noong Mayo 2025, nagkaroon ng 4 na araw na bakbakan sa pagitan ng India at Pakistan. Gumamit ang Pakistan ng Chinese HQ-9 at HQ-16 air defense systems. Mahal iyon. State-of-the-art daw. Resulta? Ayon sa retired Indian Major General na si G.D. Bakshi, direktang quote, sinabi niya, "We have successfully neutralized them." Hindi gaya sa ICC, hindi debatable ang salitang neutralized dito. Nawalan ng 20% ng infrastruktura ang Pakistan Air Force sa loob ng 4 na araw. At ang sabi ng China pagkatapos, user error daw. Ang Pakistani military ay hindi raw professional sa pag-deploy ng sistema. Naintindihan ninyo? Kapag nabigo ang kanilang produkto, mali ang gumamit.
bumili ang Venezuela ng Chinese JY-27A anti-stealth radar para gamitin kasabay ng Russian missile system. Nang salakayin ng US military ang Caracas, ginamit nila ang radar jammers. At ang resulta? Zero. Wala. Walang intercepted na kahit isang missile. Ang Chinese radar ay hindi man lang nakalock on bago pa man makarating ang mga missiles. Parang bayad pasada ang tanod na natutulog sa post. Third failure, Iran. Na-explain na natin. Pero may additional na nakakatawa. Pagkatapos ng atake, tinanggihan ng China na nag-supply sila ng radar sa Iran. Pero, nagsalita ang mga opisyal ng Iran noon pa man na insignificant numbers ang HQ-9B na natanggap nila mula China. So eto ang nangyari at pinakamahusay na parte ito ayon sa mga ulat. Hiningi ng China sa Pakistan na itago o sirain ang ebidensya na napatunayang nabigo ang HQ-9B. At ang pinaka-nakakaalarma? Ang Taiwan, ang bansang gustong sakupin ng China, ay may advanced air defense systems, maraming pinagsamang US-supplied equipment, at isang air force na nag-aaral ng eksaktong mga kahinaang ito. Kaya ngayon, ang tanong ay hindi lang, kailan susugod ang China? Ang mas tamang tanong ay, handa ba talaga sila? But wait, bakit mahalaga ito sa Pilipinas? Mga ka-Pulse Point, ang China, ang parehong China na may HQ-9B na 3 beses nang nabigo, ay siya ring nagpapadala ng mga barko na nagwa-water cannon sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Walang basehan ang claim ng China, pero patuloy pa rin sila, arogante pa rin. Pero ngayon, may nangyayaring hindi nila inaasahan. South Korea, hindi lang OPA, kundi armas na rin. Pumunta si South Korean President Lee Jae-myung sa Pilipinas bilang state guest. May Memorandum of Understanding signings. Hindi ito basta diplomatic pleasantries. Ang HD Hyundai Heavy Industries ay naghahatid na ng mga warship sa Philippine Navy. At hindi lang naghahatid, nag-early delivery pa sila ng 5 buwan. Isang offshore patrol vessel, equipped ng anti-submarine acoustic detector para sa maritime surveillance, para sa seguridad. Pero narito ang pinaka-exciting na parte. May bulong sa industriya. May usap-usapan na ang mga submarine orders, worth trillions of won, ay maaaring ma-finalize sa okasyon ng summit na ito. Submarines, mga ka-Pulse Point. Isipin ninyo ito. Ang mga submarines ay tinatawag na equalizer sa naval warfare. Bakit? Kasi hindi mo makikita kung saan sila naglalayag. Hindi mo alam kung kailan sila aatake. At sa West Philippine Sea, ang isang flotila ng submarines ay nagbabago ng buong kalkulasyon ng digmaan. Hindi ka basta-basta magpapadala ng barko sa isang dagat kung hindi mo alam kung may naghihintay sa ilalim. Iyon ang mensahe ng Pilipinas sa China, kahit hindi sinasabi ng direkta. Ito ay isang strategic alliance na may ngipin. At ngayon, pumunta tayo sa pinaka-underrated na kwento ng lahat. India, ang hindi inaasahang game changer. Sa isang defense expo sa Makati City, nagpahayag ang Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry na handa ang kanilang mga manufacturer na, at pakinggan ninyo ito ng mabuti, hindi lang magbenta ng armas sa Pilipinas. Gusto nilang magtayo ng production lines dito mismo sa Pilipinas. Direktang sinabi ni Ashish Kansal, co-chairman ng kanilang Defense Committee. We are more than willing to set up actual production bases within the Philippines so it has the right surge capacity to produce products for its own demand. At dagdag pa niya, hindi sila magbibigay ng second best. Bibigyan nila tayo ng parehong klase ng armas
na ginagamit ng kanilang sariling sandatahang lakas. Ngayon, bakit ito malaking bagay? Dahil ang problema ng Pilipinas noon pa man ay hindi lang ang kakulangan ng armas. Ang problema ay ang dependency. Umasa tayo sa ibang bansa para mag-maintain, mag-repair, mag-supply ng parts. Kung may digmaan at natakot ang supplier o nagbago ang political winds, maiiwan tayo ng wala. Iyan mismo ang sinabi ng Philippine Major General Ivan Papera sa event na iyon. Modernization without industrial capacity creates dependency. Ang BrahMos, ito ang isa sa pinakamabilis na cruise missile sa mundo. Mach 2.8 ang bilis. Hindi siya basta-basta ma-intercept ng kalaban. At ngayon, gusto ng India na tulungan tayong gumawa ng ganito dito mismo. Isipin ninyo kung ano ang ibig sabihin nun. Isang Pilipinas na hindi lang may armas, kundi isang Pilipinas na may industriya ng armas. Isang Pilipinas na pwedeng mag-supply, mag-maintain at pagbutihin ang sarili nitong depensa. Hindi ito asa sa swerte, mga ka-Pulse Point. Ang Pilipinas ay matalinong nagtatayo ng isang web ng alliances. Isang network ng mga bansang may interes sa katatagan ng South China Sea. Ang India, kinayang durugin ang Chinese air defense system ng Pakistan sa loob ng 4 na araw. Ang South Korea, isa sa pinaka-advanced na naval industry sa mundo. Ang Pilipinas, may 35 bilyon na dolyar na nakalaan para sa military modernization sa susunod na 10 taon. At ang China, may 3 pagkabigo sa ilalim ng kanilang advanced radars at isang kahilingan sa Pakistan na itago ang katotohanan. Sino ang tunay na malakas dito? Mag-comment kung ano ang inyong nararamdaman. At huwag kalimutan, ang kaalaman ay unang linya ng depensa.